Good evening, Collegiate Americans! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan, nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Collegiate Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest na update hinggil po sa TVJ and Legit Americans. Basta may kinalaman po sa kanila, sagot na po natin ang mga balitang yan. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe, maaari mong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated ka sa mga balita natin. Anyway, magandang gabi sa inyo. Kamusta po kayo? Happy Saturday night sa atin pong lahat. At ang mainit nga po nating pag-uusapan ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa Tapit, Bulacan, na kung saan ay nilapagan lang naman po sila ng ebidensya ng mga collegiate Americans natin, lalong higit po yung mga panatiko nitong Tape Bulacan na nakikipagtalo pa talaga sa mga legit Americans na matagal na pong nakasubaybay sa TVJ Itbulaga. Another sampal na naman po ng katotohanan na ito para po sa kanila. Ewan na lamang po talaga kung hindi pa sila matameme at makapal na lang po talaga ang pagmumukha nila kapag nakuha pa po nila na makipagtalo sa TVJ. Mukhang totoo ang chismias. Ang taong nagbubulag-bulagan sa katotohanan kahit anong sabit paliwanag ang iyong gawin, hindi yan makikinig. Alam niyo yung sa sobrang galing nila magsinungaling, pati yung sarili po nila napapaniwala na po nila. Pero syempre, bago po natin pag-usapan na ang mga balitang yan, mga collegiate regards, nais ko munang i-shoutout ang mga masusugid nating taga-subaybay na nakikinig at nakatambay ngayon dito sa ating YouTube channel. Ayan, big shoutout po sa inyong lahat. At syempre sa atin pong mga masusugid na commenters dyan. And darito nga po ang ilan mga collegiate records, no? So, hindi man po natin maisa-isa, pero malay nyo naman sa bawat update po natin ay mahagip po natin ang mga pangalan po ninyo. So, sa ngayon, ito lang po muna, no? Sila Sir Nathan Wayne De Vera, shout out. Miss Jane, shout out. Miss Emilia Isagon, shout out. Miss Esther Zapanta, shout out. Gilbert Manowis, shout out, and Locracia 145, shout out po sa inyo. Narito naman po sila Miss Eloisa Untalan, big shout out Ron Tyler Channel TV, Adi Jasmine Ferdinand de la Cruz, and Ramon Go. Shout out po sa inyo. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta at pagantabay sa atin pong mga daily updates. Samantala, ayon naman dito sa komento ni Miss Jefferson Ato, oo naman, tama, mga snakes sila. May kasabihan tayo na ang taong dilumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Ayan, kasi naman ninyong mga bagong host po ngayon sa Itbulaga, mga dati pong contestant sa TVJEB, di ba? Kagaya nila Yorme sa Bawal Judgmental, Paulo Conti sa Bawal Judgmental din. Si Buboy Villar at saka si Kokoy ay naging contestant din po yan ng Itbulaga ng TVJ or ng original. Si Dasori Choi, napapanood din po natin. And kita po ninyo, no, karamihan ngayon dito sa Itbulaga Tape ay mga cast po ng Bubblegum. Buti na nga lang, hindi po pinagbibigyan itong si Bitoy. Ang mga kakokast po niya rito para siya'y tumapak dyan. Knowing Bitoy ay may respeto po yan sa TVJ. Tapos, ayun na nga, mga naging contestant sila ng TVJ ng Itbulaga, pero yun pala, mga nakaabang. Mga nakaabang at may balak pong palitan ang TVJ sa noontime show. Grabe nga po yun. Samantala, barahin naman po muna natin ang komento nitong si Miss Sir Emila Chua. Sabi kasi niya dito, pinanood ko yung pagkain ni Vice at Ayo ng icing. Wala namang masama sa pagkain ng icing. Binigyan lang ng double meaning ng mga bashers kasi hindi maikakaila na talagang number 1 ng It's Showtime. Mula nang lumipat sa GTV ang Showtime.
Well, doon muna tayo no, sa sinabi po niyang ito na wala daw pong masama. Talagang wala pong masama kayong makikita dyan, lalo na't panatiko po kayo ng Showtime at bulag po kayo sa katotohanan. Ayaw nyong tingnan na, ayaw nyong tanggapin na nagkamali po talaga at mahilig po talaga sa mga green jokes itong si Vice Ganda. At the same time, mga Collegiate Taricans, papaano nga binibigyan lang ng double meaning? Panoorin nyo nga ulit yung pa-slow mo nila dito. So, kitang-kita po na talagang ito ang gustong itatak nila Vice Ganda sa utak po ng mga manonood. Sinadya nila magpa-slow mo, tapos magbigay ng mga facial expression, etc. Siguro mga wala po kayong pakialam sa future ng mga kabataan, ano? Wala kayong pakialam kung may mga bata dyan na mumura-murahin na lamang kayo, may mga batang ganyan na magkikilos, mamaya kakain po ng icing kasi ang akala nila yan ang tama, mamalayan na lamang natin yan na ang bagong trend ngayon sa social media. Sana nga wag na pong bigyan ng segment ang Showtime na pangbata. Gawin na po itong SPG ang show na ito na hindi po pwede sa mga bata. Wag nang gumawa ng segment na pangbata. Kasi hindi naman po nila maiwasan ang pagbibigay ng green jokes. So kung meron po nakalagay na SPG dyan, baka sakali na magkaroon pa po sila ng lusot. Kasi nasa magulang na yon. Ang problema kasi katabi nila yung bata. So sana pagbawalan na rin ang Showtime na magkaroon po ng mga segments na pangbata. Kasi nga hindi po maiwasan yung mga green jokes nila. About naman sa pagiging number 1 ng It's Showtime, sabi niyo hindi daw may kakailan na talagang number 1 ng Showtime. Hinggil dito, actually kaming mga collegiate Daricans ay nagtataka rin kung bakit parang laging nauungusan pa ng Itbulaga. Mas gugustuhin pa nga po namin na Showtime ang makaungos sa EAT kaysa po dito sa Tape Itbulaga. Nagtataka rin kami, bakit nasa kulelat parati ang Showtime compare dito sa Tape Bulaga? Pero dahil panay kayo ng batikos sa EAT at saka sa TVJ, panay kayo ng silip ng mali, panay kayo ng atake, hindi rin namin maiwasan na minsan ay i-wish na lamang din na lumagapak ang kanilang ratings. Pero yun nga, sa Showtime naman kasi at sa EAT is more like healthy competition, etc. Kasi mas personal para sa amin yung laban ng Tape Inc. at TVJ. Pero dahil panay kayo ng atake, binibigyan nyo kami ng rason para depensahan at atakihin din ang Showtime ninyo. Anyway, sabi pa niya dito, malawak kasi ang coverages ng GTV kaysa sa TV5 na mahina talaga ang signal at malabo pa ang reception, lalo na sa mga probinsya. Sino ba naman ang magtatiyaga manood ng malabo at reception sa TV5? Masakit sa mata ang screen, aantukin ka lang kasi malabo nga talaga. Yes, totoo naman na malabo talaga ang TV5, pero it doesn't mean nalilipat na lamang kami sa GTV or sa GMA7. Mas gugustuhin po namin na manood na lamang po online. Kaya kung makikita nyo, talaga naman pong napakaraming nanonood dito sa EAT online. Samantala, pag-usapan naman natin ang post nitong Alt All Channel, isa pong mapagkakatiwalaan nating Collegiate Taricans na kung saan binagsakan nga po nila ng mga admin po ng ebidensya ang panatiko ng Tape Bulaga at mismong ang Tape Inc. na rin sila Yorme na gaya-gaya po, tumaya po talaga ang kanilang G sa Gedli para po sa lahat ng nagsasabi. Kasi 'di ba si Yorme may interview na kung saan ang sabi po niya is the uniqueness of G Sagedli is very raw.
May uniqueness pala doon. Talaga ba? Kasi gaya-gaya po tumayang alam namin China. Lalo na't ito binagsakan na nga kayo ng isa pang ebidensya. Sa mga nagsasabi na ang G sa Gedli ay hindi copycat ng One for All for One, remind ko lang na kinopya pa din yan. During pandemic, nagbago ang concept ng One for All for One, na kung saan target nila mambulaga sa mga sidewalk at call for online winners na magko-comment sa FB, #legitdabricans. And eto nga po yung video guys, hindi na po natin lalahatin kasi baka ma-block po tayo, lalo pat hindi na po ito sa EAT o sa TV5. Pero narito po yung ilang scene. Yan. Happy. Akala ko tadyak. Happy tadyak. Takoyaki. Halika. With halo-halo. Bili ka. Halika. Ayan guys, 'di ba? Nambulaga po sila. Kagaya ng ginagawa ng G sa Gedli na nasa may tabi-tabi lamang po sila, nagbibigay ng papremyo, 'di ba? Ganyan din po ang konsepto ng One for All for One during the pandemic. Tapos makikipagmatigasan pa po talaga ang mga panatiko ng Showtime tuloy ng Tape Inc. Itbulaga. So makapapansin po ninyo naka-zoom pa itong si Bossing, nasa bahay po siya. And then nasa studio naman po sina Mama Alan and Sir Joey De Leon. Samantala, sabi naman po ng ilang netizen, shoota kopya pa more naman talaga yan. Halos bulaga, kahit na yung original Pinoy Henyo, iniba lang nila ang title, same mechanics din ang laro. Pinataob lang sila ng EAT na mas pinabonggang Pinoy Henyo na Gimme 5 ang laro ng mga henyo. Kaya pala. Samantala, basagin naman po natin ang sabi nitong si Ben Jim. Sino uli ang may-ari ng segment ng One for All? Itbulaga. Anong show yung G sa Gedli? Itbulaga. Simple logic. Anong show yung Sugod Bahay? EAT. Walang bulaga na karugtong. It lang. So, paano gagayahin kung kayo naman yung may-ari ng segment? Simple logic lang yan. Well, unang-unla, Van Jim, sinasabi mo na sino ang may-ari ng segment ng One for All Itbulaga. Totoo naman, Itbulaga. Pero anong show daw yung G sa Gedli? Nasa Itbulaga nga naman. Pero sino ba ang tunay na Itbulaga? Ang tanong. Sino ba ang tunay na Itbulaga? Pag sinabing Itbulaga TVJ, maaari siguro tanungin mo itong si si Mayor Bullet, kung sino ang Itbulaga. Ang sasagutin niya sa'yo, Itbulaga is TVJ, TVJ is Itbulaga, kagaya ng naging sagot niya sa kanyang interview. Sa kanyang bibig mismo nang galing yan na Itbulaga is TVJ. Ngayon, ako ipanggigitan mo na ang may-ari ng Itbulaga ay may-ari ng One for All ay Itbulaga, may-ari ng G sa Gedli ay Itbulaga. Well, ibig sabihin, TVJ ang may-ari po ng lahat ng yan. Dahil Itbulaga is TVJ, TVJ is Itbulaga. Period. Ang dami mo pang sinasabi. And yung tinutukoy mo na EAT lang ang show ng TVJ at walang karugtong na bulaga, it lang. It's because hindi visible si bulaga sa mga kagaya po ninyo. Sa amin na visible po ang bulaga sa EAT dahil yon ang tunay na tawag po sa kanila. Ang sabi po ni Bossing, uulitin ko lang ang tunay na titulo namin ay yung alam nyong dapat natawag sa amin, which is Itbulaga, period. So yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Marami pa dito mga komento guys, na kung saan ay tama nga po ang sinabi na talagang kinopya po talaga ito sa Tape Bulaga. Kinopya ng Tape Bulaga sa
TVJ, yung segment na G sa Gedli. What do you expect? Walang matinong writer as segment producer na natira sa Tape Bulagta. Kaya gagayahin na lang nila lahat ng naging segment ng OG Dabricads. Ang pinipili nila Yorme ay mga nagsusumikap sa G sa Gedli. Sabi naman ito isa pang basher. Ito, basagan din po natin. Yung mga naglalakad sa may ilog na tatay na nagsusumikap para sa pamilya. Yung dalawang nanay na natutulog dahil pagod sa pagtitinda, etc. Masaya, pareho panoorin dahil parehong programa. Nakakatulong sa nangangailangan. Good vibes na lang. Wala naman pong masama sa pagtulong po, lalo na kung deserving ang tutulungan. Ang amin po, gawa sila ng sarili nilang segment. At the same time, yung sinasabi nyo na ang pinipili ni Yorme ay yung mga nasa gilid-gilid lang. Seryoso po ba kayo? Kaya pala nung mga nakaraang araw nakita namin na sila ay pumapasok na rin sa loob ng tahanan. Tapos sasabihin nyo ang pinipili nila Yorme ay yung dyan lang sa gilid-gilid, kinakausap sa gilid-gilid. Wala pa rin pong lusot, lumalabas pa rin ang katotohanan na gaya-gaya po sila. Kayo po ba mga ka-Legit Dabricads, ano ang inyong masisay hinggil dito sa naging update natin ngayong gabi? Don't forget po mga ka-Legit Dabricads, to click the subscribe button and notification bell para sa iba pa pong mga balita.